morning. Hello, ma'am. Wala na lang long hair. Wala na po. Isa po kayo. Ito po, okay naman po. Hi, ma'am. Nakabalik po kami. Yes po. Direct, si Sir Elmer Acorto, siya po yung Business Development Division Chief namin. Bago lang po Si Direct Bade po. January. That's why sabi ko I want to immerse with the group also at the same time para ma-witness ko naman. Apo. Before tayo pumunta doon sa harvesting po. Nag-start naman yung nag-harvest, hindi Opo, pa. yung mga bumaba na po doon. Magkape muna po tayo. Apa. Sir, Ano na kahit pa paano. Sir, madadangyan tayo mag-photoshoot kasi doon magkakarga at Apo. doon may nag-harvest. Opo. Sige pa. Hindi naman mainit ngayon, nakisama ang panahon. Tikman natin yung jam. Ito po ang jam. Yan yung jam. Ito yung jam. Meron naman silang iskisan. Excuse na. Oh, may green na green po. Palit lang ako ng shoes. Nagbabalik po tayo dito sa Ittiague, Isabela. Kung natatanda nyo, nag-feature ho tayo ng isang co-op dito, yung Kaisa Multipurpose Cooperative. Binalikan ho natin sila kasi ngayon ay araw ng harvest. Itong truck na to, pupunuin ho natin yan ng pinya. At andito na po sila, ang ating mga members at officers po ng Kaisa Multipurpose Cooperative. Si Chairman, ayan, hi po kayo. Ayan. So tayo po ngayon ay mag-harvest, sir. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors, Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lavon, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Iritech, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Room Salt
Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee, and Tuburan 360, Riggs One, Mango Tours Houston, Texas. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Saan mo tayo mag-harvest banda? Doon po sa may nara na yun. Okay. So bababa po tayo. Ayan. Sige sir, bago tayo bumaba, ipakita ko lang kasi may mga initial na harvest ngayon dito. Ayan no. So may mga bagong harvest ulit. So itong mga yellow, sinegregate na nila. Okay, nakita nyo po, nakasegregate na yung mga hinog. Itong mga hinog na pineapple na to, sinegregate yan kasi yan yung mga kukunin ng mga buyers, yung mga traders, dadalhin mo sa iba-ibang lugar hanggang doon sa Nueva Ecija daw. Ito naman mga green dito, madami-dami ito. Okay, bakit green? Kasi ito naman yung kinukuha ng co-op kasi ipaprocess po nila yan. May mga juices sila, jam, mga candy, wine, maraming silang produkto. Yun po yung ginagawa ng co-op. Dito naman, madami pa silang na-harvest kasi iba-ibang farmer po ito, no? Yung mga members nila. Ayan. Bagong harvest nyo, ate? Wow. Ayan. So, ito pa. Sa co-op po ito. Oo, sir. Sa akong director down. Akong nagpapapitas yung mga hilaw. Kayo nagpapapitas ng hilaw. Opo. Ito, ang lalaki ng pinya mo. Tanim niyo po ito mismo. Opo, sir. Matamis to. Oo, sir. Siyempre naman. Oo. Free taste. Ang aga pa. Mamaya tayo mag-free taste na. Okay, so punta na po tayo. Samahan natin yung mga... Hindi ka sasama dun, kuya? Hindi na, sir. Hindi na, kasi marami Bata kang ko. ano. Ay, sige. Mga bata mo na. Ito bata ko na lang ang kwan dito. Okay. Ko lang samahan Sama ka doon? Oo, Okay, sige. pang kami dyan, kagburburas. Kapang kami mangante ado nga pinya dyan. Madam, thank you. Tayo nga rin. Kita nyo, no? Sobrang ganda. Rolling hills. Lahat yan, puro pineapple yan. Ay, thank you. Thank you, Ruden. Sir. Tayo. Meron ka na? Si Chairman. Hello, sir. Look what you ni Chairman. Pag nantay nga rin na, sir. Yun sir tayo pupunta doon sa may nara na yun ay. So, napakalaking bagay kasi yun kaya yung mga farmer na-encourage na magtanim. Apo. Kasi unti-unting nakikilala, unti-unting nararating yung lugar na napakataas na lugar to, di ba? Opo. Yung mga buyer yan. Marami na rin buyer market dito. Ayun. Mas madali ba dito, Chairman? Sir? Mas madali ba rito? Hindi lang po ako sigurado, sir. Alam ko lang na ganyan, sir. Doon na lang tayo napunta sa pinyahan ko eh. O, dito na lang tayo sa pinyahan mo. Sir, andito na po tayo eh. O, sige. Pwede puntahan natin. Matatandaan mo ba yung pinag-videoan nyo nung nakaraang Opo. taon? Yun po, yung hinaharvestan din na pinyahan ko. Kaya mo ba, Chairman? Kaya po, mas maparik po yung inaahon ko dun sa pinyahan ko, sir. Sir, ano lang po? O, tara na, sir. Sige po. Sige po. Sabay tayo, sir. Sasabay po tayo. Kung kayo nga po nakakapagtyagang pumunta dito, kanina pa po ba? Kayo po yung bagong Chairman ngayon. Since when, sir? Kan lang sir, ano lang si chairman namin ano lang po siya, medyo nagpahinga lang po ng konti kaya ako lang po yung parang nag-successor muna. Oo.
Sa abot po ng aking makakaya, pinipilit ko rin naman pong gampanan yung tiwala na ibinigay po ng aking mga kasama. Kaya Opo. kahit po ganito kahirap, pinagtityagaan ko pong maglingkod para sa aming kooperatiba. Ako po si Danilo Lopez, tiga Barangay Magleticia po, Itiaga. Sir Danny. Opo. Ayan. Sige, try natin bumaba. Kaya ba? Kaya po, sige po. Okay, let's go. Ay, meron na rin palang tungkod si sir, ano? Kailangan pong lumaban sir, nagpapaaral pa po eh. Nagpapaaral pa kayo, sir? Meron pa po ako. Ilan pang koleyo? Opo, yung bunso ko po. Ilan ba anak nyo, Chairman? Dalawa po. Ano bang nangyari sa inyo? Bali nagpunta pa ako sa farm. May nakawala pong aso. Oh. Hinabol niya po ako, nakasakay po ako sa kulong-kulong. Oh. Medyo sa paglingon ko po doon sa aso, humigpit po yung hawak ko doon sa silinyador ng motor. Bumilis. Opo, bumilis. Ngayon, matutumba. Kailangan ko pong itukod yung paa ko. Yung paa nyo, tinukod nyo? Opo, para po wag matumba. Yun po, sumabit po sa gutter nung karsada. Bali na sir. Bumagsak po ako na bali na po yung paa ko nung. Ito pala pinyahan eh. Opo, yan po yung aanihin sa isang taon naman po. Ganyan po yung aanihin sa isang taon. Ito pong nakatanim. Yes sir. Para po hindi titigil ang ani ng pinya, Tuloy-tuloy. kailangan po magtatanim na naman po ngayong pagkaani ng pinya para po sa susunod na naman pong taon. Exactly ilang buwan ho ba bago mag-ani pagkatanim? 18 months sir. 18 months? Opo. 16 to 18 po. Pero meron din naman po yung mga mga natuto na pong mag-flower indoors. Oh. Bali December po nakakapagpasapit po sila. Ilang buwan lang ho yan pag nag-induce ka? Bali 7 months po i-induce mo na, then parang 10 buwan lang po. 10 buwan lang. Opo. Hindi niya po Nakatipid ka ng abutin 18. ng 18 months. 8 buwan yung na Yes, sir. Pero ang niya lang po, negative niya lang dun sa pinapabunga, wala pong maraming lumalabas na sakit Suwi. sa puno. Opo. wala kang kukuhanan ng Po. pagtanim. Opo. Madalang po ang lalabas na saker niya. Pero yung lasa po ng prutas, Parang ganun din po. Medyo parehas lang. Yung tamis po ay ito pong panahon na ito ang. Talagang matamis. Opo. So ang binibili lang po ng co-op yung mga green. Yes sir, kasi kailangan pong hilaw pa rin pagdating po sa planta. Pero kahit ang hilaw na yun, sir, matamis na yun, di ba? Yes po, kasi mature na po yung pinya. Hinihintay na lang po yung pagdilaw niya. Anong sabi ng doktor? Hindi na babalik sa dati. Babalik Sabi pa. naman po maaaring may lakad mo din yan, pero kailangan mo lang ng halagaan muna sa Sabi niya po nung una, puputulin niya na. Ay, naku, Diyos ko po. Hindi po ako pumayag. Kasi mapapalitan yung apelyido ko, sir. Ano? Nagiging putol na po. Hindi na po Lopez nun. Pati mga anak ko, mamanahin nila yung Putol na yung ibabansag sa'yo. Po. Pati mga anak ko, putol na rin po magiging apelyido. Ayun yata yung harvestin natin. Yes, sir. Wala, yun ang inikutan natin. Ito lang pala yun. Ayun na nga, may daan dito oh. Ay, Mario Sep. Madami yung i-harvest ngayon, sir. Bali, ang quota po namin sa Barangay Madadamyan, sir, dito ay 4,000 pieces po. Itong araw na to. Yes, sir. Ikakarga po ngayon doon sa truck na yung close band po doon. Then, bukas po makalawa, June 25, magkakarga na naman po ulit kami sa ibang barangay naman po. Puro butas Puro butas. Yan kasi ang nagiging problema sir ng Ng- lupa kapag oh. po laging corn ang itinatanim. Ah, okay.
Sige pare, masyadong intindihin at kayang-kaya yan. Ito, pala. Ito. Ayan, so kasama natin si Sir Elmer Agurto, ang Business Development Division Chief ng DTI Isabela. Sir, morning. Good morning din po, sir. Ayan, syempre kasama natin si Sir Billy for the second time. Ako po si Billy Joby Concepcion, isang Car Provincial Coordinator ng DTI Isabela. Ayan. Sir, ano ba basically yung assistance na binibigay ng DTI dito sa Kaisa Multipurpose Cooperative? Well, unang-una ay nais po nating i-level up yung kanila pong processing, no? Basically, siguro bigyan muna ng linaw ni kasamang Billy kung paano po nagsimula. Ito pong Kaisa, at saka po natin dadagdagan kung ano po yung ating mga assistance na pinrovide. Ayan, Sir Billy. Ayan, so direct, previously na-feature na natin ang Kaisa MPC or Caviteño Isabelino Multipurpose Cooperative. So, a little brief or background lang po. Yung Kaisa MPC ay karamihan po ng mga miyembro nito is galing Cavite. So, mga resettlement po dito sa Barangay Magleticia, Etiague. So ngayon po, sila po yung nag-umpisa ng pineapple farming dito sa area. And nung lumaon, pati mga karatig baryo, pati karatig municipalities, naggayahan na. So lumago po yung ekonomiya natin or industriya ng pagpipinya. So ngayon po nakikita po natin more than 300 hectares na po yung natatamnan natin ng pinya. And ang kagandahan nito, nagtatry na rin po tayo ng off-season na pineapple farming. So kahit off-season na harvest pa rin po tayo. November, December, may harvest pa rin po tayo. Ayan. So sa ngayon po, walang sayang na sa ating mga pinya kasi nga yung mga nire-reject po natin na pangbiyahe is pinoproseso po ng kooperatiba. So marami po silang mga produkto, may suka, may jam, may mga wine, dried pineapples, may juice na rin po sila. So ayun po, wala pong sayang. Pati po yung mga dahon, pinoproseso na rin po yun para sa kanilang fiber production. So parang ginawa ditong co-op ay naging A to Z business. Hindi lang natatapos doon sa planting, farming, kundi hanggang doon sa value adding. At dyan pumapasok, sir, ang DTI. Yes, actually, when we have seen marami po yung mga produksyon ng kanilang mga produkto, lalo na, actually, nag-umpisa nga sila sa banana at saka pinya, gaya ng sinasabi po natin. No? In fact, when we have seen that there are potentials, nag-try din po silang kasi magproseso. Ngayon, siyempre, gusto rin po natin iangat yung kanilang processing way of doing things para ma-level up. Kailangan bigyan natin sila ng facility. Ito po yung tinatawag natin shared service facility. That's why way back in 2013, no, nabigyan po natin sila ng mga equipment. Kasama po dito yung mechanical food dryer, tapos may gas stove and preparatory tables, no. At saka ito pong SSF can produce byproducts as kasama na po dito yung jams, candies, dried pineapple, and of course itong concentrate. Ngayon, marami po actually kasi nabigay na award dito po sa ating cooperative, no? Particularly the Department of Agrarian Reform. Tama ba, Billy? Oo nga. Maaari siguro banggitin natin din ito kasi napakahalaga kung bakit natin kami mismo sa Department of Trade Industry ay nagbigay po ng tulong sa kanila. Kaya nga itong taon ngayon ay meron ulit karagdagang pasilidad po kami ibibigay sa kanila. Ayan, so ano po yung idadagdag na facility, sir? Ayan, so yung facility po natin ngayon, previously nasa basic processing lang po tayo ng pineapple. So through SSF nabigyan po sila. Ngayon mag-upgrading po tayo ngayon. Pinopropose po natin ang kanilang juicing facility at an industrial scale level na po tayo. Parang Del Monte. Ganun ba? Hopefully sana. Ayan, so ayan, malaki-laki rin po yung proposed budget po natin dito and open na po for bidding yung ating mga processing equipment nila. So yung kagandahan po nito, makakapag-cater po tayo ng mas maluwang na mga kliyente and at the same time, may mga bagong produkto po tayong ma-introduce. Ayan, so kung kanina po nakita po natin
1 year ago, ganito yung label nila. Ito lang yung product. Kanina po nakita po natin siguro, ngayon, bago na lahat yung label and may mga nadagdag pa sa product lines po nila. Paganda ng paganda, yung packaging, yung presentation. Opo, direct. Kasi parte po yan ng tinatawag nating continuous development sa ating mga Arbo products. Oo. Ayan. So, yun naman po yung ini-aim natin. Continuous development para maging agresibo or malakas ang kanilang mga produkto sa iba't ibang komersyo or market. Kasi ini-aim na natin ngayon, export market. So, nanggaling na rin sila manager sa Foodex Japan. This year lang po yan. Then, na-meet rin po nila yung isang buyer natin ng pineapple. So, ayun, nagkaroon rin po ng deal. So, secured na rin po yung market natin ng fresh pineapple ulit. Sir Elmer, di ba, aside from mga facilities, sobra rin yung tulong ninyo in terms of marketing, ini-expose nyo sila sa buyers? Yes po, may mga international food exposition tayo. Actually, before we even place them doon po sa mga marketing events, ay nagkakaroon din tayo ng product development. In other words, we have to assess and to look what the quality, of course, of the products, kasi napaka-importante yan. And of course, we have to match doon sa customers' preferences. Alam naman po natin, napaka-competitive, no, itong kanilang produkto. Kaya nga po, we are trying our best to have a byproducts out of the pinya. Kung ano po yung pwedeng gawin na other byproducts, ini-introduce din namin sa kanila. But of course, they have really to embrace kung ano po yung mga gusto namin i-improve in such a way na mayangat pa maigi, lalo na sa international market. Sa dami-dami po ng mga beneficiaries ng DTI and even DARNO or Department of Agriculture, ano yung advantage ng Kaisa Multipurpose Cooperative? Bakit kitang-kita natin yung mabilis na pag-grow ng co-op? Unang-una, siyempre, nag-uumpisa po yan how they manage Kasi unang-una, yung institutionalize sila. Kaya nga sinasabi ko, di ba, these are groups na nag-migrate dito. Yeah. But then, na-mix na rin sila kahit papaano. May mga taga-Isabela na rin. So, pero most of them are Cavite. So, in other words, pag maganda kasi yung foundation itself, the members itself, including the management, wala ka nang pwede pang ipagkait pa. So even the government, kami na mismo hahabol sa kanila actually. So we are trying offering at the same time, tapos minsan nakakaligtaan na natin sa dami rin pong gobyerno, no? Kaya lang, as much as possible, we don't want to duplicate. Kung ano po yung halimbawa binigyan sila ng Department of Agriculture, ng ODOST, kami naman po pumapasok kami doon sa nababagay. Yes. But of course, we are more concentrating doon sa marketing side. Yeah. Ganun Yes, po sir. yun. And Sir Billy, na-mention mo kanina na yung co-op, pag may present kayo na project, talagang go sila kaagad. Ayan, ito po yung isa sa mga pinaka-best siguro na practice nitong co-op. Kasi itong set of board of directors and yung kanilang mga officers is napaka-receptive po nila sa ating mga binibigay na mga intervention. Kasi nga kapag meron nga nilapit na manager, chairman, may ganito po tayo. May meeting tayong magaganap na ganito, ay interesado po ba kayo? Agad na po isasagot nila, o sige po ba, ano po ba yung maitutulong namin? Paano po kami makaka-attend? So ganun po, hindi po sila yung patumpik-tumpik na nag-iisip pa, kunwari ang daming gagawin. Pero sila, as much as possible, gusto nilang tanggapin yung mga ganong interventions kasi nga, sila rin lang mismo as a co-op ang nakikinabang. Yeah. Oo. So kitang-kita naman natin yung mga facility ng co-op. Sobrang gaganda. Ang dami ring trucks. Ang daming trucks, ang daming facility, ang daming projects na binibigay ng gobyerno. So importante rin no, na sa side sa audience natin makita rin nila yung projects ng government din, sir, no? Na marami naman din talaga magaganda. Hindi lang natin na nabibigyan din ng siguro exposure o hindi lang nakikita, but actually marami rin. So for the case ng DTI, of course ng DAR, kasi kung wala lahat to, kung hindi nagbigay ng lupa ang DAR sa kanila, and other government agencies na tumutulong sa kanila. Yes, sir. Yan. So ngayon po ay Harvest Day, papakita ho natin
paano mag-harvest. At the same time, makakausap natin yung mga members ng Kaisa Multipurpose Cooperative para, again, malaman natin sa kanila directly ano yung mga nangyari after a year, sir. After, Opo. year na po yan, sir? A year na po. Oh, after a year. So dati planting season, ngayon harvest na. So mukhang makakatikim tayo ng maraming pineapple today. Magsasawa ka ngayon, Direk. Actually kami nga po din ay natutuwa dahil meron din po kayong parang nabibigay din ng parang empowering them, no, because basically you are promoting the MSME. Kami mismo sa DTI, we wanted to have that kind, no. Yeah. In fact, isa nga po sinasabi namin sa kanila, kailangan ngayon kasi kailangan digitalize na tayo eh. So kapag ang isang negosyo wala sa internet ngayon mukhang mabibihay. Yeah, they're losing big chunk of the Sabi market ko, they're actually. very lucky today because nandito po kayo with your groups, and kami naman syempre we wanted to showcase also kung ano talaga yung meron na Yes, sir. nandito Yes, sa sir. Itzhake. And hopefully sir, by the next time around, no, magpigita natin yung mismong processing. Yan naman, No? sir. Kasi product, ano tayo, pick up tayo ngayon. Tapos susunod siguro baka dun sa aspeto naman ng processing. Yeah. Kung paano naman yung mga manpower nila doon. Tama. Kasi pati po yan, kasi kasama po kasi sa amin, while we are looking at the backward linkages, pati yung mga forward linkages, tinututukan natin yung value chain. Yeah. So in other words, we give training at the same time to our people and of course to us naman sa product development and everything. Minsan one-on-one consultation yan. So lahat po yan inaayos po natin. Kung pwede nga lang, bigay natin lahat eh. Bakit hindi? Kaya lang siyempre, kung may naibigay naman yung other government, kami naman, nag-isip din kami kung Yes. paano din po kung makakatulong. Yes, sir. Alright, well said po. So, sir, maki-harvest po tayo. Yes, yes, sir. Kasi Okay. sama ang boses ko. Sorry, sir. Pinilit ko si sir kahit masama boses. Yeah. Gusto rin namin express yung amin pong parang pasasalamat sa provincial government of Isabela for really putting a lot of effort sa ating mga MSMEs. Katulayan po niyan, he is very proud of presenting the products. He himself, no, joining with our international fairs. Tapos siya mismo ang nagpo-promote, pinapakita niya, pinapa-food taste niya, and then pagbalik niya kung may mga komento, siya mismo rin, hands-on. And of course, meron pong parang technical working group to sit down for these matters. So, yun. Pero again, sabi ko nga, isa sa mga pinagmamayabang po namin dito sa Isabela, yung pong pagtugon at pag-assist po ng ating governor. Okay. Sa mga MSMEs po namin dito. Yan po ay napakaganda na pinagtutuunan nila ng pansin ang ating mga MSMEs. Sir, shout out natin sa governor. Ano Yeah, yung oo. first name ng governor? Si Governor dito Albano po. Okay. Si Governor Albano. Yeah, si Governor Albano. Saan po tayo, sir? Ito po, Sir Roy. Ito tayo. Sir, Sige lang po. Opo. Wala pong hindi kakayanin, sir. talagang ano pa rin si Chairman kahit na may nararamdaman suporta pa rin, sumama pa rin sa atin dito sa harvest. May na-feature po ako na pineapple farm sa Tagaytay at in-explain niya yung ganito, bakit may Yes, sir. oo, May- para daw hindi para hindi masunog. masunog. Opo. Hindi masunog yung bunga. O game, start po tayo. Ito, pwede na ho ba to? Sir? Hindi pa po hinog yan. Hindi pa hinog yan. Ito po, Sir. Okay, hanap tayo. Ayan, Ito po yung hinog na. Yan, tinatanggal po namin itong... Kailangan tanggalin? Opo. para makita. Opo. Yun. Tsaka ito po. Kung hindi po kasi nalalagyan ito yung epekto ng araw. Pero kung hinog po naman po ito, okay lang po ito. Chairman, okay ka lang dyan? Okay lang po. Panahon ng harvest. Parang highlas yata yung pinipitas nila, Chairman. Ah, Pare? highlas ba? Ano po yung highlas? Yung Manibalang? kargahin po ng co-op, sir. Okay. So manibalang, Yes po. hilaw. Neng! Yung panghilas ba ang ating kukunan? Panghilas? Okay. Ito pong ganito, sir. Ano na? Ito. Ayan, yan. Pang highlas yan. Ito pong klase na ito, sir.
Yan. Pero actually matamis na yan eh. Opo. Masarap na yan eh. Okay, game. Yan. Ito sir, oh. Sige sir, balikan natin dyan sir. Yan, itong pang highlas. Highlas. Opo. Anong ibig sabihin ng highlas? Marketing po yung pangalan Highlas. po ng planta na nagpa-process po ng... Term nila yon. Opo. Bali, sa FTI Taguig po kasi nakabase yung ano sir? Yun na siya. Yes sir, FTI Taguig po. So client nyo po yon. Yes sir, Sila sila po yung yung bumibili nung aming... So maliban doon sa sarili nyong processing, meron ding processing na for processing na binebenta. Yes po. Ini-export din po yata nila sa ibang bansa sir. Yung na-process na. Yes po. Kasi na-meet ni manager namin sa Japan yung ano, may-ari po yung nung Si manager ang kasama. Opo, na-meet niya po doon sa Japan yung si Sir Amor, Ram. Vice Chairman, kwento ko lang dyan pag ano. Opo. Kwento ko lang. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.